Ngayon, ito na yun. First prize, 600,000 pesos. Second prize, 500,000 pesos. Third prize, 400,000 pesos. At 5 honorable mentions na tigo 100,000 pesos. Plus, yung finalist, 15,000 pesos. So, payag na po kayo. Parehong lulo. Isang makasiling na gabi po sa inyong lahat na narito sa GSIS at sa mga nakatunghay ngayon sa FB Live via Zoom or via Facebook. Magandang gabi po sa inyong lahat. 20 dekada, 20 taon. Alam niyo po, ang Art Association of the Philippines ay nagpapasalamat sa GSIS dahil sa kanilang patuloy na pagtitiwala upang makatuwang namin sa kompetisyon ito. At marami na pong problema, marami na pong mga pinagdaanan na mga problema, mga hinaing, mga dapat baguhin, dapat nagawin sa loob ng 20 taon. Kaya po, sana po bilang isang pamilya, alamin po rin natin na ang pagdaraos ng isang kompetisyon ay napakahirap po. Mula sa pagbubuo muna ng mga pamantayan o mga rules and regulation, at isa pa yung kundi sana tumulong din kayo sa pagpapalaganap ng sining sa ating sa Pilipinas. Kasi po, ang iba ay nanghihikayat para lumago ang kompetisyon, para dumami ang makikilahok. Subalit may mga ibang nanghihikayat na mawalan ng pag-asa ang ibang mga artist, lalo na yung mga baguhan. Dapat po tayo, bilang isang alagad ng sining o bilang Pilipino na rin na artist, hikayatin natin ang kapwa natin na may mga talento at huwag natin silang siraan ng pagkakataon na mailabas rin ang kanilang mga talento, hindi yung pipigilan natin sila. Tulong ng GSIS, una nagkakaroon ng pagkakataon yung mga artist na makapagpakita ng kanilang trabaho at definitely sakaling nanalo sila, malaking tulong ito sa kanilang exposure at malaking inspirasyon. Dito nag-uumpisa yung mga young artists. Yung mga young artists noon ay yung mga professional na ngayon. Kasi matagal-tagal na rin ang GSIS. Every artist I'm amazed talaga, nasusurprise ako. Their craftsmanship, their expression, their identities, every time changing their work, their style, the uniqueness of their style, they present their passion and their talent. Hindi ka lang Pilipino, we can say ating kababayan is world-class artist. At this point, may we call on Fidel Sarmiento and the officers of AAP and Manager Palad and his museum team to come on stage. We will now witness the unveiling of the 20th GSIS National Art Competition. Endorsements of guidelines, entry forms, and other competitions materials to be followed by the photo opportunity.
mga professional, senior artists, so lahat po, no? Open itong GSIS Art Competition. So mula po sa Lunes, dun sa mga nakikinig po natin sa FB, pwede nyo na pong ma-access yung website ng GSIS para makakuha at maka-download ng guidelines, ng entry form, maging yung retrieval form. No? Pero yung pong narito ngayon, mamaya po bibigyan namin kayo ng mga kopya nito. So ano ba yung kategorya ngayong ika-20 taon ng art competition? 2 na lang po. 2 na lang po. Representational at non-rep. No sculpture category. Wala na pong sculpture category ngayong 2025. Paano sumali? So dapat po ay 18 years old. Pagdating ng April 26. So yung mga estudyante po ngayon, kung 17 years old kayo ngayon, dapat pagsampa ng April 26, 18 years old na dapat kayo. Of course, yung mga officer po ng AAP, hindi po sila pwedeng sumali. Dapat ho, isa lang ang inyong sasalihan. Kung matatandaan po ninyo yung mga nakaraang mga taon, lahat ng kategorya pwede mong salihan, ano? Sculpture, non-red, red. So tatlo-tatlo yung bitbit nyo. Pero last year, in-implement po natin, isa lang din, ano? Ang pwede. So ngayon din po, isa lang din ang pwede nyong salihan. Either abstract or representational. Para ho makapag-concentrate tayo dun sa gusto natin at makapag-produce tayo ng magandang entry. Tema. Open. Open po yan, representational. Kung may magtatanong po, ano po yung open? Ano? So kung ano man ang gusto ninyong iguhit at trip na iguhit, gawin nyo. Pero, ganun po yun, pero, tingnan nyo din naman po, ano, kung ito ba ay ilalagay sa museum. Tatanggapin ba ito ng mga bata? Tatanggapin ba ito ng mga senior? Malaya tayo kumuha ng maglagay ng guhit natin, no? What we want, what we like to paint. But just in case, baka makonsider din ninyo, pag ba nasa loob siya ng museum, ano kaya ang magiging impression ng mga bata sa inyong lugar? So ganun po yun, ano? So again, isang kategorya lang po ang pwedeng salihan. Isa lang po, no? Isa lang. Hindi pwedeng salihan pareho. Kasi magtatanong po yan, pwede po bang sumali pareho sa non-rep at yung abstract? Yun din po yun, ano? So, disqualified kung sumite pareho, no? So, hindi ho namin makikita kagad yun eh. Pag pareho nyo, ano, ba, sa umaga kayo magsabit ng isa, sa hapon magsasabit ng isa. Ano? Pero pag the moment na pareho yung nag-register, tatanggalin po namin yan. Pareho. Kaya ho, dapat mag-decide talaga kayo kung alin doon. So talagang hindi ho pwedeng pareho niyong salihan. Sa either sumali kayo pareho yung namin tatanggalin. Sayang din lang, no? So dapat, sabi na tayo, mag-decide tayo, saan tayo. So ano yung mga guidelines dito, no?
Yung size, 3 by 4. Horizontal, landscape, at orientation. So, pag sinabing horizontal, pahiga, pahalang, landscape. Sabi kay Miss Leslie daw, yun daw, yung sample mo Miss Leslie, yun daw horizontal, ano? Oo, nagkakabaliktad yung kanilang pag-appreciate, ano? So, ganyan po, ano, landscape, ano, pahalang, pahiga, naka-landscape. Horizontal, landscape, orientation. 3, hindi po kasama sa sukat yung frame, no? So, sinusukat po yan ng ating mga officers sa AAP during the submission, no? Kung makikita niyo po ninyo, so meron din silang dalang panukat, ano? Pag sumobra, alis. Pag kumulang, tanggal. So, sana po dun sa mga nasa FB, ano? Kasi one time parang may nakikiusap, ano? Hindi po pwede. Kasi nga, sabi nga namin una-una, may rules po na nakalagay, no? Pag sinabing 3 feet by 4 feet, dapat po, yun yung artwork nyo ay 3 feet by 4 feet. Kung 3.5 o 2.5, so hindi po yun, no? Tapos, pahalang, pahiga, naka-landscape, ano? Yun po, may nagkamali din po, ang ginawa, binalik na din yung pirma na dun sa ano. So, hindi na po dapat ganun, ano? So, wait, ano? Dapat po, yung inyong artwork ay hindi lalagpas ng 10 kilos kasama yung frame, no? So, ibig sabihin, kung maglalagay kayo ng frame, huwag namang bakal, no? Na lalagpas ng 10 kilos. No? So, yun po. Pero, hindi nangangahulugan na dapat 10 kilos. Meron pong ganun, ano? Pag sinabing 10, dapat hindi lalagpas ng 10 kilos. Kukuha siguro ng, basta timbang na, 10 kilos. Ano? Susundin niya na 10 kilos, ayaw niya ng 9 kilos, 5 kilos, kasi daw 10 kilos. So ganito po yun, ano? Dapat, yun po yung na-explain po natin ito doon sa nasa FB, no? Dapat, yung ating painting ay hindi lalagpas ng 10 kilos. Kung 9 kilos, pwede. Kung 9.5, pwede. Kung 9.8, pwede. Kung 10 kilos, pwede. Kung 5 kilos, pwede. No? So, ganito po, ano, pakiusap din. Kasi yung sa FB naman po natin, ano, kung nakafollow kayo dun sa FB ng museum, tulungan niyo po kaming sumagot dun sa, ano, sa mga tanong ng mga kasama natin, ano, para na mas mabilis, ano, na, kasi hindi ho din namin mamonitor lahat, ano. Then, since kayo naman po ay sumusuporta sa ganitong gawain, please help us to reply na lang kung ano ba dapat, no? So, 10 kilos. So, kasama pang timbang yung frame, ano? So, kasama po, ano? Kasama ang pagtimbang dun sa frame. Medium, ano ba yung allowed? Of course, ito naman po dati pa, ano? Oil on canvas, acrylic on canvas, and watercolor only. Ano po na mga tanong? Pwede po ba ang tanong natin dito? Mixed media ang lalabas, no? Yung oil at saka yung acrylic, may ganun po na tinatanong din dati, ano? Ayan. So, dapat po only, ano? Eksakto, ano? So, yung mga collage, decoupage, assemblage, not allowed na po ito, no? Pati yung serigraph, silk screen printing, pouring technique, so smoke painting, so hindi na po yun pwede, no? So, bakit, again, sinasabi na ini-improve po natin, ano? Sasabihin, bakit dati may nanalong ganyan, no? So, kaya ho, pinapasok na namin, ano? Ini-improve po natin, no?
Kasi nga nakikita natin na merong maraming development din naman po, no? We appreciate that. Pero, babalik pa rin din tayo sa traditional na pagguhit. Dapat po, entry ay dapat naka-frame na, o naka-museum wrap, box type. So makikita niyo po, halimbawa ito, museum wrap, no? Yung box type, of course, naka-box, no? So, dun sa, skip ako dun muna sa gitna, no? Entry should be ready for exhibition. Frame, kasi nakalagay lang dun ay frame. Eh, bakit po dun sa akin? Bakit po dun sa una nakalagay museum wrap, frame, or box type, ano? Bakit po dito naman dapat frame? Ang ibig sabihin din po nyo nun, nung entry, dapat either naka-frame siya, naka-under museum wrap, or box type, ano? Yun lang po yung ibig sabihin nun, ano? In short, dapat ready na siya for hanging. At makakatayo siya. Yung iba nagsasabi, pwede po bang merong, yun yung may tansi, dapat, ano? So dapat ready na rin siya, hindi na kami magtatali pa. Ano? So ready na rin siya, no? Ngayon, yung nasa middle, textured paint such as Versatex or Gesso, acceptable po siya as primer. Pondo. So ano ba yung sinasabing museum wrap? Ganyan po yan. Pwede nila pong i-google naman pag sinabing museum wrap or gallery wrap. Makikita nyo naman po yan. No? So merong wrap for framing, gallery wrap, museum wrap. So katulad nito, ito yung box type, no? Naka-box. Ito naman, museum wrap, ano? Yung pag-frame, meron din po naman, makikita nyo naman po yun, ano yun, sa Google. Ano? Google nyo lang po. So dapat po, yung entry nyo ay nakapetsa ng 2025. Ano? Hindi po pwedeng 2020, 21, 2022, 2026. Dapat po 2025. Original, hindi pa na-exhibit before, hindi inulit. Makikita naman po namin kung inulit. Ano? Pag nakita namin inulit, kalisin na po namin, hindi na po namin sasama. O yung meron ng na-award na siya. Again, tulungan nyo rin po kami, no? Bagamat yung iba nagsasabi sa amin, oh, itong ganitong entry, nanalo na yan sa ganito. No? So, help us. O itong entry na to, sinali na rin niya sa ganitong competition. No? So, help us para mas maging maayos. Of course, di naman po namin sasabihin na kayo yung nagsumbong. Basta help us, no? Para fair. And the decision will be discussed pa rin naman po sa amin. No? Of course, kailangan nyo pa rin pirmahan yung entry nyo, pero kailangan takpan. Pag narito na, tatakpan po ng masking tape. Para hindi, during the judging, hindi identify kung sino yung artist. Meron din po dapat card tag, caption, na nandun sa likod ng artwork. So, ganyan po yan, ano? Meron din form. Nakasama po ito din sa mismong guidelines natin. Pwede nyo pong ipakopya na lang. Pero wag pong direktang susulat dun sa canvas. Ano? Dati merong mga ganun, lahat ng information isulat dun sa mismong likod ng canvas. Ano? Hindi po pwede yung ganun.
Kaya ho nagbibigay tayo ng papel. No? So, requirements sa submission. Physical submission. Sa mga nasa FB po, physical submission. Lalo na kung kayo ay taga NCR, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Province, Quezon Province, Bulacan, Tarlac, and Pampanga. Dapat po ay physical, dadalhin nyo dito sa Pasay yung inyong entry. Ngayon, kung kayo ay outside of those provinces, pwede nyo po siyang through courier. So, ang ating pong ina-expect, so yung mga nasa NCR, sila po ay mismo pupunta dito sa GSIS. Yun pong nasa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province, Bulacan, Tarlac, and Pampanga. Of course, yung pong mga taga Ilocos, halimbawa gusto nyo mag-travel dito, basta ho, narito kayo ng submission day. No? So, sinasabi natin dito na kung kayo ay nasa maraming probinsya, magsama-sama po kayo para yung pag-ship ay makatipid din. No? And kung ipapadala, of course, you can contact us. No? Na yung grupo ninyo, pinadala nyo ng ganito para monitor din namin. So, hindi pwedeng ipalala mo kung ikaw ay taga NCR. Dapat personal pong dalhin dito. Sa Cavite, dapat personal na dalhin. Sa Laguna, personal na dadalhin. Sa Batangas, personal na dadalhin po. Dito sa Pasay, no? Yung taga Rizal Province, personal din pong dadalhin dito sa Pasay. Yung taga Quezon Province, personal na dadalhin dito sa Pasay. Yung Bulacan, personal na dadalhin po dito sa Pasay. Yung sa Tarlac, personal na dadalhin dito sa Pasay. Pampanga, personal na dadalhin dito sa Pasay. So, dapat personal yung dadalhin ang entry nyo dito sa Pasay at isang entry lang. Ano? So, pwede ko bang dalhin, ipadala sa kaanak ko, kaibigan yung entry ko? Opo. Basta ho, physically, dadating siya dito. At pakikipag-ugnayan sa amin yung inyong kaanak o kaibigan. Kasi may mga nagpapadala, nakikisuyo, na basta tatapak lang po sa amin. Na walang proper endorsement po, no? Kasi iwan lang dyan. Kaya po yun yung kawawa din, no? Kaya hanggat maaari, yung pinagkatiwalaan yung kaibigan o kaanak ay maayos na makikipag-ugnayan, pipila. Kasi siguro na-realize ang haba-haba ng pila. So iniwan mo lang doon. Kala kasi basta okay na yun, no? Na iniwan. So inuulit lang dito na outside, pwede silang yung outside ng NCR, pwede silang gumamit ng official courier. No? At ang submission ay April 26, 2025, Sabado, mula 8 a.m. hanggang 4 p.m. dun sa nagpadala ng via courier. So, dun sa nagpadala via courier, dapat makarating sa amin hanggang alas 4. Pero yung physical na nagsubmit sa inyo, dito hanggang alas 5. So, pag alas 5 na, sasarado na po namin yung gate sa labas. So, doon sa may courier, ito po yung address. Meron din po niyan doon sa ating form. No? So, April 26, Sabado, ang submission ay dito sa Pasay mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. No? Early submission and late submission disqualified. Pag sinabi pong early submission, of course, kung narito na kayo ng alas 6 ng umaga,
talaga nung i-open po natin ang ATM. Ang sinasabi po namin early submission, the day before may pumupunta po dito. Hindi po namin tatanggapin yan. Pag iniwan niya, disqualify po yan. Iniwan nyo yung artwork nyo, disqualify yun. Either ibabalik mo, dadalhin nyo na ulit, no? Para sinabit nyo the following day. Kung dumating ng 27, so disqualify po yun. Kung dumating ng Monday, 28, lalo na. So, ano po ha? This early po, sinasabi namin, sana sundin yung kahit yung itinakdang petsa ng submission. No? So bilangin po natin yung araw, no? Simula Feb 10 po hanggang Feb 26, 16 days ang kinahina, no? Then Feb 26 hanggang March 26, 29 days. Mula March 27 hanggang April 25, ano? 30 days. Ilang ano yan? Ilang araw bali itong gagawin natin, no? 75 days. Tapos dadalhin dito masak. Kung doon pa lang sa araw na yun yung ganun po, no? Kaya lagi 75 days po yan. Yung may nagtanong, bakit naman sabi ng isa sa Facebook kasi sabi niya, bakit ang bilis? Eh kasi ngayon lang namin nilolos, ba't sasabihin mabilis ka? Sana ho, bigyan daw sila ng 1 month. Eh ito nga ho, 75 days nga ito eh. Hindi po ba? So baka bago lang naman siya siguro, kaya nagtatanong ng gano'n. Nabigyan ng mahaba. Maiksi pa po ba ito? Sino ang nagsabing maiksi na yung 75 days? 75 minutes nga lang the following day. Kaya magtataka naman din kami, pagdating ng 26, masapa yung painting, kulang-kulang. So natin po may mga kailangan pong submit, ano? So dapat, nakapasok na kung nag-courier po kayo dun sa mga naka-FB, dapat nandun na sa loob yung mga requirements, ano? Hindi na hiwalay. So what to submit? Of course, yung notarized official entry. Pero meron din kung physically kayo magsasubmit, meron naman pong ipoprovide ang EAP na pagnotaryo. No? Kaya lang, yung sinasabi natin 2x2 colored ID picture ng artist, dapat po meron din. Meron din ba kayo, Sir Fidel, na gano'n, magbibigay din ng ID? Yung tao, yung gusto nga magpa-ID. So, sila na din, no? So, of course, dapat, lalo na sa FB natin na nakikinig, dapat po notaryado ninyo. Hanap po kayo ng lawyer o magnotaryo sa inyong lugar, no? Bago nyo ipadala dito. Kayo po ang maghahanap. No? May nagtatanong po dati before sa amin, kayo po ba ang magbibigay ng magnotaryo? Hindi po. No? Kayo po yung hahanap ng magnotaryo sa inyong lugar. So, dapat po meron kayong kopya lang, photocopy ng valid ID. Kasi gusto namin makita na kayo ay 18 years old na. Yun lang naman po doon. So, dapat yung mga ID po ninyo ay may nakalagay na birth date nyo. No? Para alam namin na hindi kayo 17 years old or 16 years old. And 5x7 colored photo ng inyong artwork. Dati po, nahigpit kami na dapat nakaprint doon sa mga studio.
So dito po, inaalam na namin, basta meron pong kopya na colored. You can print it sa mga computer po ninyo, pero colored po, no? Dapat yung colored para mabilis yung matching din po namin. No? Kasi pag naghalo-halo na po ito, wala ko kaming way to determine ano ba yung title nito. So, yun pong kopya na binigay niyo sa amin na colored photo, yun po yung magiging basis din namin. No? Para madali din namin mahanap. Sabi, pinapahirapan naman kayo masyado. Meron pong nagreklamo rin na doon, ang dami daw namin mga papeles na hinihingi. No? But ito po naman ay para maging maayos po yung ating competition. No? Pag naghanap tayo, madali natin imamatch. No? So, of course, meron din tayong retrieval form. No? Pwede po siyang ma-download din sa ating website, sa FB. So again, gaya ng sinasabi po namin, iingatan ng GSIS yung inyong mga entry. Pero nga, may nakakalusot na basa. At yun yung nakaka-damage dun sa ibang entry. Pag ganun ho, yun ang sinasabi namin usually na wala ho kaming magagawang iba. Kung hindi sumunod yung inyong mga co-artists, nakakasira po sila ng ibang entry. At may mga pagkakataon na ganun po, nagreklamo sa amin yung isa niyang artist, bakit merong pintura, yung ibang pintura, yung kanyang entry. At ito po ay resulta nung hindi pagsunod dun sa ngayon, 75 days yun sina-assume namin na tuyo na yung inyong mga painting, bago sumite dito. Maliit, Again, sinasabi lang po dito, nasa 26, April 26 yung submission, 8 to 5 p.m. only, So again, inuulit dito, entry submitted before or after the date, ay disqualified, And yung entries po na incomplete yung document. So, ibig sabihin, hindi nag-submit ng entry form, hindi nagbigay ng hindi notaryado, yung entry form, walang ID, copy ng ID, yun lang naman tatlong balik. So yun po yung kailangan kasama nung painting ninyo. Ngayon kung wala po yun, itatabi po namin yan. So dapat po malinaw po na nandun yung mga dokumento. Kung walang tansi, dapat po ready for hanging na Itatabi na po namin yan. Kasi imagine po niya, ang dami po ninyo nagsasabit. 800 last year, 800. Kung lahat po nyo naasikasuhin namin na hahanapan namin isa-isa, tatawagin namin po yung nasa yung inyong tansi, hindi tayo matatapos. Kaya kung maaga pa, meron tayo 75 days, dapat kumpleto na yan. Para tuloy-tuloy at maayos yung ating competition. Pero kung kulang-kulang, siyempre, ang amin pong unahin yung kompleto. Meron din na nagsasubmit na, walang mga hindi notaryado, so maghahanap pa siya sa labas. Walang kopya ng yung colored copy ng kanyang entry, nagre-require natin, so hahanap pa siya sa labas. Pero sana po, basahin sana yung mechanics natin. So again, inuulit lang, entries with incomplete documentation or do not comply with the requirements shall be automatically disqualified. So yun po yung malinaw po dito. Ang pinagtataka lang po namin, bakit pag GSIS art competition, ang daming hindi naman sa madami, nagko-complain yung iba na ang daming mga requirements o bakit pa hindi. Pero pag sa ibang competition, wala naman silang
Wala naman silang masabi. They just follow. No? Pero pag GSI, sana sundin din sana yung ating yung ating rules. Ano? Katulad nito, incomplete documentation, pag di nag-comply, disqualify. Sabi ng hipit naman ninyo, bakit dun sa isang act of petition, hindi, ganyan lagi po ang ano. Pero, malino naman po, nakalagay naman po dun sa mechanics, ano. And you have 75 days. Buti kung isang araw lang po ito, ano, on the spot, hindi naman po eh. Judging, of course, ito na yun, ano, visual impact, creative medium, originality, 100%. Eh, nagtatanong din po sa amin yan, ano ba yung basis niyo? No? Pero kung makikita niyo po kanina, no, iniisa-isa po yan ng mga judges natin. Ano? Umiikot sila, iniikot po yan. Kaya pag bumaba na yung number, saka natin papasok yan. Ano? Magtatalo po sila para dyan. So hindi po pwedeng kung ano lang yung napili ng judge, tapos na siya. Hindi. Matagal po yan. Ano? Kaya nakikita ninyo, nag-uusap-usap pa sila. Hindi po ganun kabilis. Mahaba po yung proseso. No? But for the sake dun sa mga nagtatanong po dun sa, lalo na lagi sa FB, ano yung basis ba ninyo? Bakit yan ang napili? Yan po yan. No? Hindi naman po nababago yan eh. Mababago lang yan kung may team. Yun po yung dadagdag. Mas mataas po yung points kung may team pa. No? Pero since open team po tayo, so ito po yun. Yung ating criteria. Yan po yung pinagbabatayan dun sa final na ng mga entries. No? Of course, nasa amin po, nasa GSIS po yung prerogative kung sino yung mga pipiliing hurado. No? At of course, yung decision ng ating board ay final na. No? Sa kabilang banda, kung may mga finalist na at meron nagsabi sa amin na itong gawa niya ay hindi niya gawa, so may chance po na magkakaroon kami ng surprise visit dun sa mga finalists. Again, help us. I-announce naman po natin yung finalist. At sa amin po, malaking tulong po yun na naka-online yung finalist. Dahil mas nakikita natin yung originality. Kasi eventually siguro mga 4 yung sinasabit sa amin na, bakit ganito yan? Dito yung kinopya. So nag-deliberate pa rin po kami. Kasama ng ilang mga judges po natin. Kahit na finalist kayo, pwede pa rin kayo matanggal. Kahit na kayo yung sa palagay niyo winner kayo, pero merong issue. So pwede pa rin pong hindi yung award sa inyo. So ano ang nadagdag? Yung first, second, third po ay automatic na property na ng GSIS. Plus, this time, yung honorable mentions po ay automatic din na magiging part na ng GSIS collection. Bakit? Yun na. Noong pong 2023, yun, ang first prize po natin ay 300,000. Noong 2024, last year, 500,000. Yung second prize ng 2023, 200. Yung 2024, 400. Yung third prize ng 2023, 100,000. Yung third prize ng 2024, 300,000. Then, 5 honorable mentions ng 2023, 25,000 lang. Then, pagdating ng 2024, 50,000 na. Plus, yung finalist, binigyan natin ng 7,500. Ngayon, ito na yun. First prize, 600,000 pesos. Second prize, 500,000 pesos.
Third prize, 400,000 pesos. At 5 honorable mentions na tigo 100,000 pesos. Plus, yung finalist, 15,000 pesos. So, payag na po kayo. So, yan po yan, ano? But of course, 20,000 ay 20% tax. Pero malaki na rin po siguro yun, ano? So, kumparahin natin, ano? So, from 300 noong 2023, na doble, no? Naging 600, ano? Noong 2023, 200, ngayon naging 500 na. Yung 500 dati, yung first prize lang, ngayon second prize, ano? Yun, third prize na, 400,000 na, no? Then, honorable mention, 100,000. So, kaya po yun, ay, yung 5 yun, ang honorable mentions, magiging ng part siya ng GSIS Art Collection. Okay po ba? So again, ito po yun, ano, finalists will be initially announced online, ano, sa May 9, 2025. Ano? Tapos, dapat makuha namin yung feedback po ninyo within 14 calendar days. Help us again, ano? Help us, ano? Kung meron kayo nakitang as to originality, authenticity ng artwork, dapat maibigay sa amin within that 14 calendar days. Otherwise, yung protest mo, hindi na namin na-entertain. Kasi hindi naman po namin pwedeng hintayin habang buhay yung inyong, ano, yung inyong reklamo. Kaya you have 14 days to help us. Then, i-announce po namin yung grand prize winner sa June, within June. So, sa retrieval, ito po yung lagi. Ano po ba yung kailangan pag-retrieve? Kasi nalimutan po namin. Ano? So, yung retrieval po ay magsisimula ng September 27 hanggang November 8 lamang. No? So, pag na-retrieve niyo po, of course, dali niyo yung retrieval form kasi lagi po namin naiiwan at isang valid ID. No? Then, kung magpapadala kayo ng representative nyo, dapat printed yung authorization letter at meron din silang photocopy ng ID ng artist na meron pirma at photocopy ng ID ng representative. Ito naman po yung usual. No? So, dyan po, at least, makikita namin kung authorized talaga. Kasi iniwasan namin na nabitbit na pala nung kasama mo, tapos sa amin pupunta. Meron kaming ganun, meron parang nabitbit na nung kasama. So, inahanap namin yung galing. So, this time, dapat po yung para ho din sa protection din po yun. Yun. So, dito po nagtatapos yung presentation. Pero, again, dahil lang ito yung nakalagay po doon, ito na yun, no? Meron po tayong mechanics guidelines na doon nakaprint, no? So, yun po yung magiging Bible natin, no? Ito ay, ano lang po ito, gist lang to. Konti lang ito doon sa mismong nakalagay na mga rules natin, no? So, sana po, magtulungan po tayo, no, para mas mapatibay, mas mapalakas at maging tuloy-tuloy pa. No? Yung sa mga nagtatanong bakit nawala yung sculpture, marami yung paliwanagan pa ito. No? But again, we're trying to recommend iba pa. Sculpture din siya pero ibang anggulo na. No? Dahil anong tawag ito? Ina-explore po namin na pwede ba siyang actual na demo dito, dun sa gym, on the spot. So yun po, kaya lang medyo mahaba po yung proseso. Hopefully, the management will
consider eventually. Dahil ang hinahanap natin ay yung talagang talento. No? Hindi siya machine generated. No? So talagang yung talent ng artist. So with this, na dalawang kategorya, hopefully, open team pa, so marami yung sumali. So again, bukas po tayo sa mga tanong kung meron. Muli, magandang gabi sa ating lahat. Kasi, for Okay texturing. okay lang po yung may text yun. Yes. Parang po, okay. Huwag lang simento, no? Thank you. Belinda Bell po. Allowed po ba lagyan ng resin yung painting? Resin? No. Mixed media na yun. Somehow connected din po yung tanong ni Boots Salana. Sana po i-consider yung epoxy resin kasi prone sa breakage yung terracotta at mabigat po sa shipping. Wala naman tayong sculpture eh. Wala tayong sculpture. Wala po tayong sculpture ngayong taon. Doon po sa nagtatanong sa FB Messenger, na magsasagot sila ng terracotta, na nanghihingi sila para ng mga forms. Wala po tayong sculpture category ngayong taon. Pakisabi din po sa iba na nagtatanong sa inyo, kung may nakita kayo doon sa Messenger o sa FB na nagtatanong, pakitulong po na pakisagot naman. So kaya nga, dapat magtulungan tayo bilang isang kapwa Pilipino alagad ng sili. Huwag natin huwag natin yung hindi alam ng mga kasama natin, huwag natin pabayaan para manalo ka lang. Dapat tulungan natin. I-encourage natin lahat magtulungan. Sir Ryan, pwede po lang pakiulit na po yung size. So 3 feet by 4 feet. So yun po yung pahalang, no? 3 feet. Orientation po ay 3 by 4. Oh, 3 by 4. 3, 4. Lagi. Ang sukatan ko ng painting is laging vertical to horizontal. 3, 4. Huwag lang gano'n. Sige po, Regarding po dito sa acrylic, kasi maraming tinatawag na fake na acrylic tulad ng mga automotive acrylic. Ina-allow din po ito na consider nyo na ito na pwedeng isakit o gamitin mga sa inyo. Hindi po eh. Marami na nagtanong yan last year pa ng automotive acrylic. Iba, makikita mo naman ibang effect nun eh. Ibang tingin mo sa automotive acrylic. Tsaka dinidiscourage nga namin. Sa bagay, hindi natin makikita yung mga acrylic in can. Pero kung gusto mong maging lasting yung artwork at manatili ng maganda sa museo, siyempre gagamit ka rin ng mahusay na pigment. Dahil ang painting natin is parang mga anak natin yan eh. Mula sa wala at ginawa natin, pipirmahan natin, parang anak natin na ipapamana sa iyo yung pangalan ko. Mananatili, dala-dala yung pangalan mo. Yun ang dapat natin lagi sana gawin. May tanong pa po. Tanong na po kayo. Bawal po mag-message. Ay po, sir, baka may mga tanong po. Ayan. Yeah. Dalawang po ninyo para dito sa GSIS art competition. So yung number po na nandun sa inyong guidelines na makikita, yun po ay ang aking number. So ulitin ko po, ang nakalagay po doon ay attention.
hindi po attorney. Okay? Kasi po, dumating po hinahanap po si attorney Pangunil. Hindi po ako attorney. Attention po yung attention mula palad at saka po sa akin. So, hindi po kami lawyer. Okay? So, yung mga nabanggit po kanina sana sa guidelines, basahin po natin kung ano po yung nakasaad doon sa ating guidelines para hindi po tayo magkamali. Nakakahinayang po kasi na kapag kayo po ay pupunta dito sa museum sa GSIS para isubmit po ang inyong obra, ay mali po ang orientation. Kahit gaano po yan kaganda, kapag po yan ay mali, yan po ay disqualified. Sayang lamang po. So ating po tandaan, 3x4. Lahat po, 3x4 yung representational, non-rep at saka yung ating watercolor. Okay? Watercolor on paper. Okay? So 3x4. So pahiga. Minsan po kasi may nagtanong, galit. Yan. Akin po yun nagalit po kasi siya nung, sabi ko po kasi sa kanya, horizontal. Sabi niya, horizontal. Ayaw naman. Nagalit siya. Kasi sabi niya, horizontal, di ba horizontal pa tayo? Nagkatuloy lang kasi. Kaya, lang po, tandaan po natin ang horizontal sa ipahiga. Okay? Para hindi po tayo magkamali. Then, another thing, yung inyong mga requirements po, pakidala para hindi po tayo magkaproblema sa submission. Okay? Yung tama po ang, may ano na, may weight ano po? May weight. So, yung tama po sa weight, ano pa ba? Ano pa ba yung mga dapat tandaan? So, lahat po yan. Ang inyong team, ayan, team, importante po. So, dahil po tayo ay magtatapos na, kami po, ang GSIS, ang bumubuo po ng GSIS Museum, ay nagpapasalamat po sa oras na inyong binigay. Para po sa launching ng GSIS Art Competition. At dahil dyan, meron po hinanda si GSIS sa konting para sa inyo. Muli po, marami pong salamat. Bibigyan din tayo ng best calendar po ulit. Okay po. Yung mga dumating meron po. Ayaw po talaga sa akin. Meron po, Best calendar po na ibibigay din sa inyo para kung meron na kayo dati, pwede niyo pong iwan na lang para yung iba naman yung makatama. po, may desk calendar. At doon sa mga artist po, nakita kung kayo po, kung ang yung painting po ay kasama doon sa aming calendar ngayong taon. Di ba nakita niyo po naka-display, pwede niyo po akong puntahan. Meron po kong ibibigay sa inyo sa GSIS. Para meron po kayong souvenir para sa okay po. At yung inyo po, tatalog. Huwag niyo po kalimutan, nandiyan po nagbibigay po sila. Salamat po. Salamat po. Ayun, magandang gabi sa ating lahat. Kita-kita tayo sa April